araw sa inyong lahat. Dumating na yung ating order na tools, no? Order natin sa online. Buksan natin to. Dumating na yung ating order na fuel pressure tester. Okay. Yan. Ang ating ayan guys, ang ating fuel pressure gauge, no? So napaka-importante nito guys na meron kayo nito kung kayo mekaniko, no? So kasi pag nagto-troubleshoot kayo, no? Kagaya nga ng pagka-troubleshoot, merong mga basic na dapat kayong tandaan sa pagka-troubleshoot. So for example, ayaw okay yung minor ng sasakyan, tapos pag-accelerate nyo may hesitation, no? Ayan, pag yung okay yung minor, mag-hesitate siya or parang kinakapos siya sa gasolina pag nag-accelerate kayo, no? So possible nun pagpupunta kayo noon sa gasolina, no? So sa carburetor, ang check nyo dyan yung filter, yung fuel pump, baka mahina na, no? Ayan. So o kaya may mga bara sa carb. So kailangan nyo nito para makasigurado kayo na mababa yung fuel pressure, no? Ng ating fuel system. Ayan. So ito, bakit may mga attachment yan, kagaya itong letter T, kukunik mo lang doon. For example, putol ka ng isa, papunta rin sa kung EFI siya, papunta sa fuel rail, no? Ano naman, kung sa carburetor, yung palabas ng mechanical pump, mechanical fuel pump, tapos kukunik mo ito dito. Yung mga attachment siya, iba-iba yan. So dito, meron tayong preset na fuel pressure ng bawat sasakyan, manufacturer. So common yan, 3 to 4 bar. Yan. So dito, masisigurado nyo na pagka hindi umangat yan, or umangat man siya, mahina, kakapusin talaga. So walang pressure yung ating fuel lines, kaya mahina yung pasok ng gasolina. So mag-hesitate talaga siya. Okay ang minor. So once na dumiin ka,
kulang yung supply na gas, so hindi talaga tatakbo ng maayos ang sasakyan. Para siyang hirap na hirap o walang hatak. Sa pamamagitan nito, kung meron kayong ganito, hindi na kayo manghuhula. So pag nagto-troubleshoot, nag-check in dyan, no? Check nyo na lahat para sigurado kayo. Ignition system, yung air, baka barado yung air cleaner. Tapos punta kayo sa gasolina, sa fuel. So ito nga, lalo na sa mga EFI, so ito, kailangan nyo ito, magagamit nyo ito. Makakasigurado kayo na mahina yung supply ng fuel. So either pag sa fuel, hindi yung pagnalaan yung pag kinabit nyo to at pumapalo siya, mababa, hindi umaabot dun sa preset na manufacturer. Depende kasi yun sa bawat model, no? Iba-iba yung bar ng set ng kanyang fuel pressure. So pag mamamagitan nito, tataguntun nyo talaga na hindi na kayo manghula-hula na talagang yung ating fuel system ang may problema, no? Yan. So pagka sa EFI, pagka fuel system mababa pressure, so na EFI, either fuel regulator, pwede ring barado ang fuel filter kasi ang EFI in tank, nasa loob ng tank, kaya electronic fuel pump, pwedeng barado. So doon na kayo magpo-focus, o kaya fuel pump. So pagka nalinis nyo, for example, palit lang muna kayo filter, kung may filter ng so paandarin nyo, test nyo ulit. Kung hindi pa rin nataas, doon na kayo magde-decide na magpalit kayo ng fuel pump, no? So dapat yun, pag pinalitan nyo fuel pump, isabay nyo na rin yung fuel regulator, no? Kasi common yan pag ang mga sasakyan ay nasa above 100,000 kilometer, talagang yung mga fuel system yan ay kailangan napapalta na. Pag nasa above 100,000 odometer na kayo, guys, ang gamit ng ating pressure gauge. At the same time, ito nga pala, double purpose to, guys. Kung makikita nyo, andun yung niya, wala ro sa gitna. Meron yung number na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos meron dito sa baba may kulay red, no? At the same time, guys, ito kung nagtotono ko ng karburador, no, magagamit nyo rin to. So saan gagamitin? Gagamitin nyo to doon sa air and fuel mixture, yung mixture nya. So ikakabit nyo to ron sa intake na may vacuum pressure, na pag tinanggal nyo, saksak nyo yan. Pag saksak nyo yan, so sa karburador meron siyang tinatawag na idle mixture screw, o yung sa may base nya, yung pinipihit, yun yung doon yung maiseset to. Kailangan yan pag pumalo na andun sa green, yung sa carb. Pag hindi pumalo yan doon, mag-a-adjust kayo dun sa ating fuel mixture screw, o idle mixture screw. Meron yan doon. Iba yun doon sa idle speed screw. Pag idle speed screw sa minor, pag idle mixture screw, yun yung sa may base ng karburador. So magagamit nyo rin yan. So kailangan yan, pagka umaandar ang makina, andun yan sa may green. So tatry natin, subukan ko. So dapat yon andun sa green, na iseset nyo yun dun sa green, no? Pag sa EFI naman, so ang sinasabi ko sa inyo, guys, ay yung vacuum pressure, no? So vacuum pressure, pag vacuum pressure, negative pressure yun, pababa, dito kayo sa mga carb gagamitin nyo. Pag sa EFI naman, magagamit nyo rin to. So sa EFI, ang common noon, pag nalinis nyo na throttle body, medyo naiset nyo na, hindi nyo makuha, mataas pa rin yung minor nya, possible yon, meron siyang vacuum leak, no? Either pwedeng manggaling yan sa mga maluluwag na hose, putok na hose. So pag ito inilagay nyo rin sa may mapagsasaksan, kaya gaya nito, marami siyang fittings, yung
adapter siya na po pwede nyo pagkunan, no? Sa intake manifold. Sa intake manifold nyo lalagay yan. Pag nilagay nyo sa intake manifold yan, dapat yan aabot din dito sa green. No? Pag umabot yan, pag hindi umabot yan dyan, ibig sabihin, meron kayong leak sa intake manifold. So pag sa EFI, hahanapin nyo o kaya sa mga hose na nakakonect doon sa intake manifold, maghahanap kayo. Ngayon naman, double check nyo yung mga clamp. Meron yung iba naman kasi yung parang smoke, usok, inilalagay doon sa intake para kitang-kita mo yung singaw kung saan sumisingaw yung ano. Ayan. So ito, magagamit nyo na rin to, okay na rin to. So sure kayo na pagka hindi pumalo o hindi umabot doon sa kulay green, meron kayong leak sa vacuum pressure. Pag may leak sa vacuum pressure, ang cause nun kapag sa mga EFI is mataas ang idle. Yan. Ganon din minsan sa karburador. Or either naman na meron namang iba na namamatay pa kaya pag mababa ang vacuum pressure, no? At meron naman yung iba pagka hindi mo na-iset, hindi mo na-iset, malakas agas mga itotono mo. Ito yung kasama to sa pag-totono ng karburador. So kasi ito double purpose to. Isang yung pataas na yon, yun yung sa positive pressure, yung sa pababa naman yung sa vacuum pressure, so negative pressure yan, no? Ulitin ko, pag sa taas, pwede nyo siyang gamitin sa mga fuel pressure, no? Sa fuel pressure, sa mga EFI, sa mga yung fuel system niya, no? Kailangan papalo yan, pataas. Kapag hindi pumalo, mga 1 lang, 2, ibig sabihin nun, mahina yung pressure ng ating fuel system, no? So hindi na kayo pahula-hula pa, hindi na kayo mahihirapan na mag-troubleshoot. Ngayon naman, kapag sa mga matataas naman ng minor, nagloloko ang minor, high idle, hindi nyo maibaba, halos salado na yung throttle plate, mataas pa rin ang minor niya, possible yan na may vacuum leak kayo. No, para masigurado nyo na may vacuum leak kayo, gamitan nyo nito. Pag ginamit nyo to at hindi umabot dun sa green, possible may vacuum pressure kayo. So maghahanap na kayo nun. Hanapin nyo na yun kung saan ang gagaling yung leak na yun. Minsan meron yung maluwag ang bolt ng intake manifold, bali yung gasket ng intake manifold, meron yung hose na may crack sa katandaan, yung mga hose, for example, yung pagkakakabit na gano'n, maluwag, so magkakaroon ng vacuum pressure leak yun, o yung negative pressure. Ayan. So tropa, ang ating napaka-importante nito sa ating mga mekaniko. Ayan. So pag tayo mga tropa ay nagkaroon ng time o kakataon na gamitin to, ayan, de-demo ko sa inyo kung paano gamitin to. Meron naman tayong lumang yung vacuum pressure gauge lang. Wala siyang, yung isang ginagamit natin is walang fuel pressure gauge. So sa vacuum pressure lang siya. So ang problema naman doon, wala siyang kasamang mga attachment na ganito, gaya nito, T. Importante nito, yung T. Ito pa isa, adapter. Wala siyang kasamang adapter noon. At at the same time, kaya bumili na rin ako nito kasi naglolo ko siya. Yung needle niya, yung dial niya, minsan napunta raw, minsan hindi na siya accurate. Kailangan minsan pupukpuin ko pang ganun. So kaya umorder na tayo ng bago na ating fuel pressure gauge, at the same time vacuum pressure gauge din siya, no? So dual purpose to, positive pressure at negative pressure. Kaya mga tropa, so sana may natutunan kayo sa ating video ngayong araw. Ayan. Salamat mga tropa.